Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan. Mainit po itong kaso. Kaso ng sinasabing aksidente, quote and quote, ni Undersecretary Maria Catalina Cabral, no? Ngayon, sino ba si Yusek Cabral? Si Yusek Cabral po ay isang mataas na opisyal ng DPWH tungkol po sa planning. Isang ano po 'yan, departamento ng DPWH kung saan siya po yung central na figura at authority sa mga planning po, pagpaplano ng mga project sa DPWH. Mapa-flood control man 'yan, kalsada, infrastructure project, ano po 'yan. Nandiyan po si Undersecretary Catalina Cabral. Ngayon, pag-usapan po natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Dahil ito nga pong nangyaring pagkamatay niya ay talagang nababalutan po ng misteryo. Talagang palalim ng palalim. Ano po bang mga nangyari, no? Ang sinasabi, siya ay inihinto ng kanyang driver doon sa isang parte ng Benguet na parang may bangin. At parang magpapahangin lang o mag-iisip-isip. Iniwanan po siya ng driver. At pagkatapos ay, nung iniwan siya ng driver niya para mag-isip-isip, pagbalik ng driver ay, yun nga, ay nakitang nahulog siya dun sa bangin. At yun nga, ang sinasabi, parang aksidente. So, nung tinanong po itong pamilya, inaano na po natin, sinasummarize na natin, yung asawa, sinasabi, hindi na sila papayag sa autopsy kasi gano'n na nga daw nangyari sa kanyang asawa, sa kanilang pamilya. Nakita naman daw nila yung bangkay at ayaw na nilang pumayag na yan ay suriin sa autopsy kasi pag sinabing autopsy po, ay tinitignan po yung ano ba talaga yung sanhi ng kinamatay. So, ganun po. So, lalo hong lumalaki ang mga katanungan. Actually, nag-react nga po dito si DILG Secretary Remulla. Baka daw kaso ito ng budol death. Budol, ibig sabihin. Ang anggulo ngayon ay baka maaari na hindi totoong yung bangkay ay si Undersecretary Cathy Cabral. Kundi pwedeng ibang tao yon. Pineke, kumbaga pineke yung pagpapakamatay at yung totoong Cathy Cabral ay buhay pa at maring nagtatago. Ganon din po yung concern ni Senador Kiko Pangilinan na sinasabi niyang dapat tiyakin ng Philippine National Police na yung talagang bangkay na nakita dyan ay totoo na si Yusek Cabral yan. Kumbaga dapat tiyakin yan. Dahil sinasabi nga ni Senador Kiko Pangilinan, dati po may mga nangyayari na nun na pinepeke ang kamatayan. Fake death na hindi naman totoo yung tao na yon. Para makaiwas po sa criminal responsibility. Dahil sabi nga ni Senator Kiko, ang pinag-uusapan dito ay bilyong-bilyong piso. At dyan nga po, na-involve si Undersecretary Cabral. Kaya po, makikita po natin mga kabunyog, na itong si Cabral, nung nag-iimbestiga po, isa rin po siya sa nagsabi na totoo may 51 billion na pork barrel si Polong sa Davao. Hindi lang naman po si Polong, no? At marami pang matataas na opisyal, senador, congressman. So lahat po yan ay dumadaan sa DPWH sa planning. Kasi yung mga project na yan ay dumadaan sa kanyang opisina. Kaya nga po yung kanyang cellphone, computer ay kinuha na ng pinakuha po ng ombudsman. So ganun kahalaga yung si Cabral na pwede talagang maging susi sa napakarami pong politiko, mga big fish dito sa flood control scam na ito. So maraming nagtatanong, baka naman ano tawag dito? Either may foul play, pinatay talaga o pwedeng pineke ang kamatayan. Yung po yung mga lumalabas sa mga komento ng mga
netizen, ano? Tayo naman po, ang gusto din naman natin sa punto na ito, sabi nga ni Senator Kiko, dapat din maging sensitive tayo sa kamatayan ng iba. Kasi kamatayan yan, ano? May pamilya yan. Pero, nananawagan din po talaga tayo na dapat yung talagang totoo. Yung katotohanan lamang. Dahil, ang pinag-uusapan po dito ay accountability. Katarungan para sa bayan, dahil ang pinag-uusapan ay bilyong pera ng bayan na nilustay, na ninakaw. At si Cabral ang isa sa susi ng mga pasikot-sikot at mga galawan, mga sistema na masasabing siguro sindikato diyan sa loob ng DPWH. Kasabwat po ang mga politiko. Sila po yan. Malaki po ang magiging role sana ni Undersecretary Cathy Cabral dito. So kaya pinatay ba siya? Kasi sinasabi nga sa may kasabihan sa English, dead man tells no tale. Kapag patay na yung tao, wala nang makukwento yan. At pwede ngang ibuntun sa kanya na lang lahat ng sisi na siya ang mastermind. Kasi hindi na nakakapagsalita ang taong patay na. O di ba, Angel de la Guardia, Katapagoso, si Ma'am Wilma Suarez nanonood, Kim. O si Ma'am Gallardo nanonood, okay po. So yun po ang sinasabi natin dito. So, totoo yan, dapat din tayo maging sensitibo sa pamilya. Pero at the same time, ang pinag-uusapan po dito ay katarungan para sa bayan. At hindi masamang magtanong at siguraduhin na talagang yung bangkay na yan ay talagang si Undersecretary Cabral. Sana nga buhay siya eh. Hindi naman natin sinasabi na tama lang na deserve niyang mamatay. Hindi naman po tayo ganun. Ang sinasabi natin ngayon, sana nga buhay para makakapag-testimonya. At talagang magsabi siya nung kanyang nalalaman, di ba? Ang tao naman may konsensya naman yan eh, no? Kaya lang, dahil kung patay na nga yan na totoong patay, paano ka pa naman magsasalita yan? At ang pinaka-ebidensya na lang na makukuha, yung naiwan niyang mga dokumento, file sa kanyang computer, sa kanyang cellphone, di ba? Pero magandang buhay siya. Yung po isang anggulo. Sa isang anggulo naman, pinatay ba siya? Kung pinatay siya, sino ang makikinabang dito? Na siya'y mamatay. Di natural, ang makikinabang dyan, yung mga nasasangkot sa flood control scam. Di ba? Yun ang makikinabang eh. Kung naman pineki ang kanyang kamatayan, makikinabang siya. Dahil makakalusot siya sa pananagutan. Lahat po yan ay espekulasyon. Ibig sabihin, mga ano pa lang yan. Teorya. No? Espekulasyon pa lang. Hindi pa tiyak na talagang pineki niya ba yon? O kaya naman ay nagpakamatay ba siya? Ay sinasabi, pwedeng nagpakamatay kasi bigat nga naman naipit siya. Di ba? Lahat ng mga politikong identified sa Marcos, politikong identified sa Duterte, si Polong Duterte mismo, di ba? Naiipit itong si Cabral. Itong si Cabral ay hindi po ito politiko eh. Ito'y naging tauhan dyan sa DPWH mula sa mababang posisyon. Kaya nga rose from the ranks siya eh. Talagang mula sa mababang posisyon, tumaas ang kanyang posisyon. Kaya talagang malamang talagang siyang pinagkakatiwalaan dyan sa DPWH at alam niya ang pasikot-sikot dyan. Alam niya ang pasikot-sikot kasi nasa planning nga siya. So napakarami niya talagang nalalaman. So kung nagpakamatay siya, baka na-depress na, di ba, na-overwhelm na yung kanyang utak, di ba? Hindi kinaya. Or kung hindi man nagpakamatay ay pinatay. Ibang anggulo na naman yan. O peking pagkamatay, fake death, na sinasabi nga ni Senador Kiko Pangilinan, ay pwede yung ginawa. At yan ay, ginawa na rin dati. Ginawa na rin po yan dati na yung mga nasangkot sa mga korupsyon ay pineke ang kanilang kamatayan, di ba? O, Belkin, nanonood sa atin. So, yung po mga kabunyog, mga kababayan, talagang misteryoso pa to. Although, sinasabi talaga nung asawa, ayaw nila eh. Yun ang mga ang tanong ngayon dyan. Bakit yung asawa o yung pamilya ay ayaw ipa-autopsy si Yusek Cabral? Bakit? Di ba? Kung
Kung ikaw din naman, hindi ba nainisip baka may foul play, di ba? So, bakit ayaw? So, ganun lang tanong ng maraming netizen, ng maraming tao. At hindi talaga maiwasan na tayo yung magtatanong. Di ba, mga kabunyog, mga kababayan? So, abangan natin yung investigasyon ng PNP, ng DILG. Ang gusto natin dito, katotohanan. At pawang katotohanan lamang. At hindi ibig sabihin naman na namatay na tong si Cabral ay makakalusot na ang mga magnanakaw dyan sa flood control. Hindi po. Hahabulin at hahabulin natin. Hahabulin po sila ng katarungan. Hindi tayo papayag na walang mapapanagot dito. So, lumalalim talaga yung mga misteryo dito. Sabi nga para tayong nanonood ng ano na dito, no? Yung Korean novela. Parang may crime and mystery. Parang gano'n. Para ano ba to? Ito ba isang nobela na, no? May mga namatay, di ba? Matindi po, no? Itong flood control talaga. Ang iniwan sa atin, ang pinakita nitong flood control scam, pinakita talaga ang kabulukan, ang sobrang kabulukan ng sistema. Di ba? Na nakita natin lahat, no? Sa Delgao, kaya nga tayo, sabi natin sa Bunyog, hindi na lang dito problema ang politiko Kahit palitan mo yung politiko, papalitan din ng korap yan. So talagang ang sinasabi natin dito sa flood control scam, at sa lahat ng korupsyon, sa lahat ng departamento sa pamahalaan, ito'y kabulukan na ng sistema. Ang problema na rito ay sistema, hindi na lang po yung mga personalidad, kundi the system itself is bulok. Systemic ang korupsyon. Systemic, cancer po ang korupsyon, no? Kaya hindi sapat na papalitan mo na lang dahil yung papalit eventually ay magnanakaw uli dahil nga sa sistemang bulok. No? Ganun po yun mga kabunyog, mga kababayan. So, sana hindi na masundan itong kaso ni Undersecretary Cabral. It's a loss. Ibig sabihin nga, may nawalan din sa punto ng katarungan dahil maganda sanang buhay siya at makakapagtestimonya siya at masasabi niya ng buong kompleto ang lahat ng kanyang nalalaman. Yun sana yung pinakamagandang Kung nagkasalaman siya ay pwede niya namang i-redeem. Ang tawag doon, isalba yung kanyang sarili, i-redeem niya. Tubusin niya yung sarili niya sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga katotohanan. At pag-amin na talagang ituturo niya ang mga mastermind, ang mga big fish. Naniniwala naman tayo kung itumang si Yusek Cabral ay sangkot nga dyan sa katiwalian. Dahil talagang siya ang siya ang nasa planning. Alam niya, dumadaan sa kanya mga transaksyon, mga project, alam niya talaga. Kung sangkot man siya dyan, naniniwala naman tayong hindi siya ang pinaka-big fish. Imposible. Dahil siya Yusek undersecretary lang. So may mga matataas pang big fish. At yun sana yung ituturo niya, yung ikakanta niya. Kaya lang nga ngayon ay nagkaganyan. Diba? Maganda sanang buhay siya. Diba, Mario M. Velasco nanonood sa atin. Maraming salamat sa panonood nyo. So, hanggang pwede po kayong mag-send ng stars, malaking tulong ang pag-send ng stars. At i-share nyo po itong ating vlog, no? Jab Quiet Gonzales nanonood. Si Ma'am Ina de la Cruz ng Japan nanonood, no? Patapos na din yung ating live. So, ganun po. Tuloy-tuloy yung paghahanap natin ng katarungan, ng katotohanan. At sana nga, investigahan talaga to ng DILG at ng PNP itong sinasabing pagkamatay ni Yusek Cabral. Una po, kung totoo ba siyang na-aksidente, na nahulog dyan sa bangin, o baka naman may foul play ay sinadya siyang patayin, o kaya naman pangatlong tsorya ay pwedeng fake death yan o pineke ang kanyang kamatayan para makaiwas sa pananagutang kriminal o criminal liability. No? Alin sa tatlo yan? Pero alin man dyan, dapat lumabas ang katotohanan at pawang katotohanan lamang. Managot ang dapat managot, sino man ang matamaan, sino man ang masagasaan, walang sasantuhin. Lahat ng mga nagkasala dyan, nagkurakot dyan, ay panagutin. Mapakampo man yan ni Marcos, mapakampo ni Duterte, o kung sinong Poncio Pilatong mga politiko, ang sa atin, managot silang lahat. At sa kaso po ni Yusek Cabral, sana wala nang susunod. Lalo't ang mga testimonya ng kagaya po ni Undersecretary Cabral ay napakahalaga po sa pagpapursigi para i-prosecute, para usigin ang mga may sala at mga tiwali. No?
So, katotohanan lamang at pawang katotohanan ang hangad natin sa bunyog, no? At para sa katarungan, para sa bayan. Katarungan. Dahil hindi birong halaga ang ninakaw sa atin. Bilyong halaga po na salapi ng bayan ang ninakaw sa atin. Ano? So, Kulex Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, mga kabunyog, mga kabayan. Merry Christmas and Happy New Year. Tuloy ang laban. William Lim nanonood. Salamat po. Habol natin no? Okay. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.